So, ito nga guys, isang mapagpalang alapsat. Ngayon, isang talakay natin ang epekto ng kung sakaling maiban ang Facebook sa Pilipinas. Ano tayong pagtupitik pa? Tara, alamin natin kung ano ba ang epekto nito sa atin, sa mga vlogger, sa mga netizen, ang kung sakaling maban ang Facebook sa Pilipinas. So, malaking epekto ito sa mga content creator, online seller, at ordinaryong mamimili, umaasa sa Facebook na kumita at makipagpugnayan. Kaya hindi ito nangangahulugan mawawala ang paraan ng pagkita, pero kailangan lumipat at mag-browse sa ibang platform. Malaki pa rin ang gamit ng Facebook sa Pilipinas habang lumalakas ang TikTok at iba pang mga digital channel. Yun nga, so no guys, yan ang magiging epekto sakali mang matuloy ang pagban ng Facebook page dito sa Pilipinas. So, mawawala ang malaking audience ng mga vlogger. May hirap ang maabot agad ang followers, lalo na kung Facebook page at page ng pangunahing pagkakakitaan. So, yun ang magiging guys na epekto. Bababa ang mawawala ang Facebook based income, yung mga kumikita mula sa Facebook monetization grant, deals at Facebook content, kailangan humampa ibang revenue source. So, yun na nga mga epekto. Malaking problema sa Facebook marketplace seller. Mawawala ang isang mahalagang lugar para pag-post ng produkto at pag-usap sa local buyer. Nawawala ng maraming customer contact kapag Messenger at Facebook group ang pangunahing communication channel. Maaaring mahirapang makontak ang dating mga customer. Nangangailangan ng ibang audience building strategy. Kailangan hikayatin ang mga followers na lumipas sa ibang platform, website, email at messaging channel. So, yun nga guys, ang epekto niyan, habang hindi pa natutuloy ang pagban ay dapat ng ibang platform tayo tulad ng YouTube, TikTok, para doon natin iaano ang ating mga produkto kung sakali lang naman maiban. Napipilitan ng mga creator at seller na huwag bumasa sa isang platform. So, yun nga. Ito ay pinakamahalagang aral. Huwag ilagay sa isang Facebook account ang buong kabuhayan. So, dapat meron din tayong ibang platform sa ibang channel. Kaya dapat meron tayong ibang platform na bigyan dyan ng mga creator. So, paano kikita ang vlogger sakaling maaling paglipatan? So, yun nga, YouTube, video, short and advertising creator income. TikTok, short video, live and product promotion. TikTok shop, affiliate product selling. At Instagram brand deals, audience building. Sariling website blog, advertising affiliate link, and sariling produkto. Brand sponsorship, directing pakipag-deal sa business, affiliate marketing commission sa bawat successful sale, digital product, e-book, template, tutorial, and course. So, paano kinita ang Facebook-based seller? Sa halip na Facebook marketplace lang maaaring gamitin ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, Carousel, and sariling online store ayon sa DTI, kabilang ang mga ito sa mga palaan ng mga online na negosyo. Pinakamagandang paghanda habang available pa ang Facebook, magkaroon ng backup account page, TikTok, YouTube at Instagram at palagyan ng sariling listahan ng customer, contact and huwag hintaying maban bago magsimula. So, gumawa tayo ng account sa YouTube o sa TikTok para sakali man lang, sakali ay meron tayong
paglilibatan ng platform. Saka kung may na, ano kayo mga YouTube na Facebook video, picture, yun yung i-send dun sa YouTube o sa TikTok, yung mga video nyo ron. Para sakaling mag-models kayo doon, maaari nyo pagkakitaan yung mga video nyo. So, madaling salita, maaari mawala ang Facebook pero hindi kailangan mawalan ng kabuhayan. Ang dapat mawala ay maging depende sa isang platform. Huwag tayo mag-depende sa isang platform lamang. Dapat tayo, meron din tayong YouTube nga, saka yung TikTok. So, yun nga guys, ang magiging epekto kung sakaling maban ang Facebook dito sa Pilipinas. So, yun lang guys, bye-bye. Sana may natutulong kayo kahit konti dito sa pinaliwan natin ng epekto ng malaki dito sa kung may ibabaan ang Facebook sa Pilipinas. Bye-bye. Good vibes and God bless all. Peace out. See you in the next video. Bye-bye. Thank you for watching.